Sa isang tuwid at maayos na bangketa, yung tipong hindi mo iisiping madadapa ka, biglang natisod si Elizabeth. Kanina lang, normal na normal ang lahat. Papunta lang siya sa tanghalian, lutang ang isip, magaan ang pakiramdam. Napahinto pa nga ang tingin niya sa bintana ng isang flower shop. Ang gaganda ng mga bulaklak, kulay pink, maayos ang ayos. Sandali siyang napangiti. Pero sa isang iglap, bumagsak siya. Parang biglang humarurot ang hangin. Wala siyang nagawa kundi salubungin ang semento. Masakit. Sobrang sakit. Napunit agad ang manipis niyang stockings. Kita ang tuhod, gasgas, namumula, dumudugo. Ang mga palad niya parang sinusunog sa hapdi. Yung sakit na mapapapikit ka talaga. Napuno ng luha ang mga mata niya. Hindi lang sa sugat, kundi dahil sa hiya at sa sakit na mas malalim pa sa gasgas. Sa paligid niya, tuloy-tuloy ang mga tao. May dumaan, may sumulyap, pero walang huminto. Walang nagtanong kung okay lang siya. Parang wala lang. At doon niya narinig ang pinakamasakit na tunog sa araw na yon. Tawa, malakas at walang pagpipigil. At galing pa sa taong inaasahan niya na unang lalapit sa kanya. Walang iba, kundi ang asawa niyang si Mark. Hindi siya tinulungan, hindi inabutan ng kamay. Nakatayo lang siya roon, nakangiti, na para bang nakakatawa ang pagkakadapa niya. Pabirong nagsalita si Mark pero may halong inis. Ano? Balak mo bang humiga dyan buong lunch break? Tumingin siya sa relo, parang nagmamadali. Hindi naman infinite ang oras natin, Elizabeth. Gutom na ako. Kung okay ka lang dyan sa sahig, edi mauna na ako. Pwede ka namang maiwan. Walang naisagot si Elizabeth. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Halo ng gulat, sakit at sama ng loob. Gusto niyang magsalita pero walang lumabas. Umungo lang si Mark, parang wala nang pakialam, saka tumalikod at naglakad papalayo. Saka lang dahan-dahang tumayo si Elizabeth. Mabigat ang galaw, nanginginig. Hindi na niya iniisip ang pagkain. Ang gusto lang niya, linisin ang sugat at makaalis na roon. Paika-ika siyang pumasok sa maliit na cafeteria kung saan sila madalas kumain. Nandoon na si Mark. Nakaupo sa paborito niyang mesa sa tabi ng bintana. Nagbabasa ng menu na parang walang nangyari. Pagpasok niya, tumingala ito at kumaway pa. Isang simpleng ngiti, normal na normal. Pero sa kanya, parang may sumakal sa sikmura niya. Nagkunwari siyang hindi siya nakita. Dumiretso siya sa banyo ng babae. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw, pinunasan niya ang tuhod gamit ang basang tissue. Bawat dampi ay masakit. Hindi lang sa balat, kundi sa loob. Huminga siya ng malalim at pinilit magpakatatag. Pagbalik niya sa dining area, umupo siya sa isang maliit na mesa sa sulok, mag-isa. Tahimik, habang kumakain ng salad, pinilit niyang mag-focus. Sa langot-ngot ng lettuce, sa asim ng dressing, ayaw niyang isipin, ayaw niyang umiyak. Pagkatapos kumain ay tumayo na si Elizabeth. Umalis nang walang sinabi at hindi rin lumingon. Tahimik siyang naglakad pabalik sa opisina. Dala ang sugat sa tuhod at ang sugat na mas masakit pagdating sa puso. Magkatrabaho sila ni Mark. Iisa ang kumpanya, iisang marketing firm pero magkaiba ng department. At kahit magkalayo ang opisina nila, ramdam na ramdam ni Elizabeth ang bigat ng presensya niya. Ang ilaw ng opisina, yung malamig at puting ilaw na parang walang emosyon. Lalo lang nagpapalakas sa ugong sa loob ng ulo niya. Para bang bawat pag-click ng keyboard, bawat yabag sa hallway, ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya kung kailan nagsimula ang lahat. 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan mula nang ma-promote siya bilang Senior Project Manager. Isang tagumpay na matagal niyang pinaghirapan.
Isang posisyon na ilang taon niyang ipinaglaban at isang posisyon na gusto rin ni Mark. Dapat masaya kami noon. Dapat ipinagdiwang namin yon. Malungkot na bulong ni Elizabeth sa sarili. Pero imbes na saya, unti-unting nagbago ang lalaking pinakasalan niya. Parang may nagbago, parang may namatay at may ibang pumasok. Ang dating Mark na maasikaso, mapagpasensya at proud sa kanya, napalitan ng isang lalaking puno ng sama ng loob, mapait at mapuna. Araw-araw may komento. Sigurado ka bang tama ang desisyon mo sa team mo? Sabi pa ni Mark noong nakaraan. Talaga bang ganyan ka na manamit ngayon? Parang boss na boss ka na. Sa opisina, pinupuna niya ang paraan ng pamumuno ni Elizabeth. Sa bahay, pati maliliit na bagay, naiwang plato, hindi nakatiklop na damit, nagiging dahilan ng sigawan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga pahaging. Ang mga salitang binubulong na parang lason. Hindi mo naman yata talaga yan nakuha dahil magaling ka. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Paano mo nagagawang isipin yan, Mark? Mas lalo pa, sabihin yung mga ganyan sa akin. Nanginginig na tanong ni Elizabeth. Basag ang boses niya at nanginginig pa. Asawa mo ko, ina ng mga anak mo. Pero ang titig ni Mark, matigas, walang bakas ng pagsisisi. Isa pang pagkakataon, halos magmakaawa na siya. Diyos ko, Mark, nabulag ka na ba talaga ng inggit mo? Hindi niya makilala ang lalaking kaharap niya at lalong hindi niya alam kung paano aayusin ang isang bagay na parang siya mismo ang dahilan kung bakit nasisira. May mga gabing handa na siyang mag-impake, kunin ang mga anak nila, umalis ng tahimik at walang drama. Baka mas tahimik kapag wala na ako rito. Pero parang may radar si Mark sa kanyang emosyon. Sa mismong sandali na handa na siyang bumigay, bigla itong uurong. Hihingi ng tawad, yuyuko, at magpapakita ng hiya. Sorry, Elizabeth, hindi na maulit. Pangako. Ganoon ang palaging ginagawa ni Mark. At sa loob ng ilang linggo, maayos, tahimik. Hanggang sa isang direktor ang pumuri sa trabaho niya sa isang email na ipinadala sa buong kumpanya. At doon, naulit ang lahat. Parang may switch. Isang pindot lang galit na naman siya. Bulong ni Elizabeth sa sarili. Sa alaala niya, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina. Krisis lang yan, anak. Lilipas din. Magtiyaga ka lang. Halos maramdaman niya ang palad ng ina sa kamay niya. Malambing at nag-aalok. Pero sa huli nilang tawag, hindi niya na napigilan ang sarili. Krisis ba talaga to, ma? O galit lang siya kasi mas mataas ng sweldo ko sa kanya, kaya siya ganyan. Tahimik ang kabilang linya. Noong naka-maternity leave ako, siya lang ang kumikita. Maayos naman kami noon. Ganyan talaga minsan ang mag-asawa. Sagot naman ng kanyang ina. Hindi mo itinatapon ang isang magandang relasyon dahil lamang sa pagsubok. Magandang relasyon? Nakaupo ngayon si Elizabeth sa harap ng kanyang computer. Blanko ang tingin sa screen. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang yon. Magandang relasyon ba to? Tahimik ang opisina pero maingay ang isip niya. Unti-unti, mabigat, masakit, nabuo ang sagot sa puso niya. Hindi. At marahil, hindi kailanman naging ganoon. Kung tutuusin, hindi naman talaga naging perpekto ang relasyon nila ni Mark. Siguro lang, maganda ito noong unang taon. Noong bagong tapos pa lang sila ng kolehiyo. Noong pareho pa silang takot, pero sabay na humaharap sa mundo. May maliit silang inuupahang apartment. Masikip, manipis ang dingding, at halos kasya lang ang sahod nila sa buwan ng gastos. Pero puno sila ng pangarap. Malalaki, matatapang,
At parang sikreto nilang dalawa lang. Wala pa kaming pera nun pero masaya kami. Patuloy pa ni Elizabeth. Ang Mark na minahal niya noon ay ibang tao. Masayahin, palangiti, optimistic. Isang lalaking naniniwala na may mabuting naghihintay sa mundo at kasama sila roon. Tapos, nabuntis siya. Si Sarah. Doon nagsimulang bumigat ang lahat. Biglang naging seryoso si Mark. Parang may apoy na laging nag-aalab sa loob niya. Isang desperadong pagnanais na mag-provide. Mas mahabang oras sa trabaho, mas kaunting tulog at mas maraming stress. Unti-unting natabunan ang dati niyang pagiging magaan. Pagod lang siya, kailangan ko lang umintindi. Kaya inako niya ang lahat. Ang sanggol, ang pagluluto, ang paglilinis. Ang buong mundong umiikot sa loob ng bahay. Sa gabi, pagkatapos patulugin si Sarah, nagtatrabaho pa rin siya bilang freelance. Nagsusulat ng term papers para sa mga estudyante. Tahimik, palihim at para lang may pandagdag. Naalala niya kung paano siya lumipat sa extra room kasama ang baby. Gabi-gabi, naglalakad siya paikot sa kwarto, karga ang umiiyak na sanggol. Mabigat ang katawan niya, nanginginig sa pagod pero tiniis niya. Para kay Mark, para sa pamilya, para makatulong siya kahit papaano. Makalipas ang ilang taon, may maliit na minanang pera mula sa malayong kamag-anak si Elizabeth. Hindi man kalakihan, sapat na para makabili sila ng kondo. 2 kwarto, sarili nilang espasyo, parang himala. Matapos noon ay bumalik si Elizabeth sa trabaho. Mainit ang pagtanggap sa kanya at parang hindi siya nawala. Nasaktan pa nga ang dating boss niya nang makalipas ang 1 taon ay magpaalam siya ulit. Pangalawang maternity leave. Isang gabi, habang nag-i-scroll siya ng job postings, kinausap niya si Mark. Mark, may opening sa dati kong kumpanya. Bagay na bagay sa'yo, mas mataas pang sahod kaysa sa sahod mo ngayon. Mahinahong sabi ni Elizabeth. Nagulat siya, nakinig si Mark. At nakuha nito ang trabaho. Masaya ako para sa kanya. Nakaka-proud naman. Sabi niya pa sa sarili noon. At muli, nalunod si Elizabeth sa mundo ng pagiging ina at may bahay. Ipinanganak ang pangalawa nilang sa Emily. 2 bata, 1 bahay, 1 asawang palaging pagod, at 1 babaeng unti-unting nawawala sa sarili. Kailan nga ba ako huling napagod para sa sarili ko? Sa likod ng lahat ng sakripisyo, may tahimik na tanong na nagsimulang bumuo sa puso niya. Kung ganito na pala noon pa, kailan nagsimulang hindi ako naging mahalaga? Sa pagkakataong ito, hindi nakapos ang pera. May maayos na kita, may sariling kondo, may sasakyan, may 2 anak. Pero si Mark nanatiling hindi kontento. At ngayon, may bago na naman siyang pinupuntirya. Si Elizabeth. Akala ko kapag gumaan ang buhay, gagaan din ang loob niya. Pero nagkamali yata ako. Madalas niya itong tuksohin. Pero hindi yung biro na may lambing. Kundi mga salitang may talim. Masarap ang buhay mo ah. Nakaupo ka lang sa pera ko. Trabaho mo lang naman ang tumaba sa bahay. Manood ng talk show habang ako ang gumagawa ng totoong trabaho. Mapanlait na sabi sa kanya ni Mark noon. Kung dati, hindi sanay si Elizabeth na manahimik sa maling paratang. Palaban siya at may sariling boses. Pero sa mga pagtatalong ito, walang halaga ang paliwanag niya. Walang saysay ang katotohanan. Dahil hindi naman usapan ang gusto ni Mark, kundi away. Isang gabi, sa gitna ng isang malupit na pagtatalo, tuluyan niyang inamin. Kanino ba dapat ako maglalabas ng sama ng loob? Sa boss ko? Sa barkada ko? Sa nanay ko? Galit na sabi ni Mark at halos idikit ang mukha sa kanya. Malapit na malapit ang mukha niya kay Elizabeth. Asawa kita, Elizabeth. Ikaw ang dapat kong bagsakan. Ikaw ang safe place ko. Ako ang bumubuhay sa iyo at sa mga bata. Karapatan kong mag-unwind sa sarili kong bahay. Even kung hindi mo gusto ang paraan ko. Safe place?
Pero ako ang nasasaktan? Tanong naman ni Elizabeth. Isang gabi, hindi niya nakinaya. Tahimik siyang umalis, sumakay ng kotse at dumiretso sa bahay ng kanyang ina. At doon siya bumigay. Ilang araw siyang umiiyak. Walang tanong, walang payo. Andoon lang ang kanyang ina. Mahinahon, nag-aalaga sa mga bata. Parang sinasabi sa kilos pa lang na pwede kang mapagod dito. Halos 1 buwan silang nanatili roon. Hanggang isang hapon, may kumatok sa pinto. Si Mark. Hindi siya sumagot sa kahit isa sa mga tawag nito noon. Kaya siya na mismo ang dumating. Nakatayo siya roon, may hawak na bouquet ng mga lilies. Paborito ni Elizabeth. May dala ring mga shopping bag. Puno ng bagong laruan para kina Sarah at Emily. Umiiyak siya. Tunay ang luha. Mabigat ang boses. Patawarin mo ko, Elizabeth. Nagkamali ako. At naniwala naman siya. Pinatawad niya si Mark dahil umaasa ang nanay niya sa katahimikan. Dahil mahigpit na yumakap ang mga anak niya sa ama nila. Parang bayani na matagal na nawala, pero higit sa lahat, pinili niyang maniwala. Kahit laban sa lahat ng lohika, sa una maayos. Mabait si Mark, maasikaso, parang bumalik ang dating saya. Ito na yon, baka ito ng pagbabago, nakangiting sabi ni Elizabeth. Umutang siya para sa bagong family SUV. Utang na buong pagmamalaking ipinangalan ni Mark sa sarili niya lang. Nag-kindergarten si Emily at bumalik si Elizabeth sa trabaho. 1 taon ang lumipas at dumating na ang promotion. At kasabay nito, bumalik ang bagyo. 3 beses na mas malakas. Isang tanghali matapos ang mag-isa niyang lunch, biglang sumulpot si Mark sa tabi ng cubicle niya. Hindi mo malang ako hinintay. Pabulong na sabi nito pero puno ng galit. Sumandal siya sa cubicle wall. Amoy kape ang hininga. Ano yung eksenang ginawa mo kanina? Pag-uusapan natin to sa bahay. Hindi lumingon si Elizabeth. Nakatitig lang siya sa spreadsheet sa screen. Nagtatype lang siya at nagkiklik. Pero sa isip niya, may bagong ritmo na. Isang ideya, malinaw at tahimik. At nakakatakot sa sobrang simple. Hindi na to aksidente. Hindi na to face lang. Bulog niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, kumilos si Elizabeth. Umalis siya sa opisina ng mas maaga. Kinausap ang direktor at sinabi niya na biglang sumakit ang kanyang ulo dahil sa migraine. Agad ang malasakit, agad ang pag-unawa. At habang papalabas siya ng gusali, may isang katotohanang dahan-dahang umuusbong sa loob niya. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong magsimulang mahalin ang sarili ko. Alam ni Elizabeth na magagalit si Mark. Alam niya yon mula pa lang sa sandaling lumabas siya ng opisina at sinalubong ng huling init ng araw. Pero habang naglalakad siya pa uwi, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Isang katahimikan, isang malamig, malinaw na pagkakawala ng pakialam. Magagalit siya pero hindi na yun mahalaga. Bulong niya sa sarili. Gabi na nang umuwi si Mark. Malakas ang pagbagsak ng mga susi sa mesa sa may entrada. Isang tunog na dati nagpapakabog ng dibdib niya. Pero ngayon, wala na. Pumasok ito sa sala na parang bagyong handang manalasa. Nakatitig si Elizabeth sa sofa, tahimik at may hawak na libro. Ano bang dapat kong isipin sa ginawa mo kanina, Elizabeth? Galit at pasigaw na tanong ni Mark. Lumapit siya, galit ang mukha at handang manisi. Naghihintay ako sa elevator na parang tanga. Sabi ng guard, umuwi ka na raw. Ganun ba kahirap mag-text? Dahan-dahang tumingala si Elizabeth mula sa libro. Walang takot sa mata niya. Walang paghingi ng paumanhin. Masama ang pakiramdam ko. Nagpaalam akong umuwi ng maaga. Sandali siyang huminto, saka tumingin diretso kay Mark. O sa tingin mo ba, dapat tiniis ko ang migraine ko para sa convenience mo? May nagbago. Nararamdaman yun ni Mark.
Hinanap niya sa mukha ni Elizabeth ang dati. Ang kaba, ang pag-aalinlangan, ang takot. Pero wala. Kumalma ang galit niya. Sige, bahala ka. Mas mababa na ngayon ang boses ni Mark. Huminga siya ng malalim. Nasaan ang dinner? Gutom na ako. Siguradong gutom na rin ang mga bata. Isinara ni Elizabeth ang libro. Nasa bahay ng nanay mo ang mga bata. Doon sila matutulog. Tumahimik ang sala. At walang dinner. Hindi ako nagluto. At doon, sumabog si Mark. Umugong ang boses niya sa maliit na sala. Ikinaway ang mga braso, sinipa ang silya. Lumipad sa sahig ang mga una ng sofa. Sigaw, galit at ingay. Isang eksenang matagal ng pamilyar. Pero si Elizabeth nakaupo lang, tahimik at pinagmamasdan ito. Ito palang itsura niya kapag hindi na ako natatakot. Hingal na hingal si Mark nang maubos ang lakas niya. Mabigat ang dibdib, pawis ang noo. Tahimik ang buong bahay. At sa katahimikang yon, nagsalita si Elizabeth. Maghiwalay na tayo? Malinaw at kalmado niyang sabi. Parang may humila sa mga tali ni Mark. Bumagsak ang mga braso niya sa gilid, nanlaki ang mata, para siyang manikang biglang nawala ng galaw. Dahan-dahan niyang itinayo ang natumbang silya at naupo roon. Liz, nawawala ka na ba sa katinuan? Gulat at pilit tumatawa si Mark. Umiling siya at hindi makapaniwala. Hiwalay. May mga anak tayo. May kondo. May hulugan na kotse. Pinag-isipan mo ba to? May munting ngiti sa labi ni Elizabeth. Hindi mapanukso, hindi rin masaya. Malungkot pero buo. Magiging okay ang mga bata. Sandali siyang huminga. Sa totoo lang, mas magiging okay sila. Makakapahinga na sila sa mga pagsigaw mo. Tumigas ang mukha ni Mark. Ang kondo jointly owned. Hahatiin natin. At yung car loan na ipinagmamalaki mo, nasa pangalan mo lang. Kaya wag mo na akong idamay. Namulang mukha ni Mark. Umumbok ang ugat sa noo niya. Yumuko siya ng bahagya at bumulong. Pero may galit doon. Pag-isipan mo ng mabuti to. Mababa at may pananakot pa. Lumapit siya ng kaunti. Sino sa tingin mo ang magkakagusto sa'yo? May sira na. May 2 anak pa. Napangisi si Elizabeth. Huwag kang babalik sa akin after 6 months. Hindi na kita tatanggapin. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumagot agad. Sa loob-loob niya, mas pipiliin kong mag-isa kesa araw-araw na dinudurog ng tulad mo. Tumingin siya kay Mark ng diretso at matatag. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, wala na siyang kinatatakutan. Dahan-dahang inubos ni Elizabeth ang malamig na tsaa na ginawa niya kanina. Ibinaba niya ang baso at tumayo. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya nagdadalawang isip. Kailangan ako ng mga anak ko. Huminga siya ng malalim. At kailangan ko rin ng sarili ko ng buo, kalmado at ligtas. Tumingin siya kay Mark ng diretso. Pero kung kasama ka, hindi yun posible. Tahimik si Mark pero alam niyang tumama ang mga salita. Nilason ka na ng inggit mo, Mark. Hindi ka na nakakakita ng malinaw. Nangako kang magbabago pero lalo ka lang lumala. May diin ang bawat salita. Hindi ko na kayang tiisin ang pamumuhay na kasama ka. Biglang ngumisi si Mark, mapanukso at galit. Hindi mo kukunin ang kondo. Wala kang karapatan. Iiwanan kitang walang-wala. Hindi nagtaas ng boses si Elizabeth. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Naglakad siya papunta sa pinto. Alam mo, isang recording lang ng mga sigaw mo, sapat na para makita ng korte ang totoo. Mata man niyang tiningnan si Mark. At meron ako. Nanlaki ang mga mata ng asawa niya. Nakabukang bibig, hindi siya makapagsalita. Iniwan siya ni Elizabeth doon ng mag-isa. Nalulunod sa sarili niyang galit. Diretso siyang nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang ina. At mula roon, humanap siya ng maliit na inuupahang apartment. Tahimik, simple,
Binayaran yon gamit ang sweldo na kinaiinggitan ni Mark. Sinikap niyang magtrabaho ng work from home. Ayaw niya nang makita si Mark bago pa man matapos ang kanilang annulment. Araw-araw ay tumatawag ang kanyang ina. Dumating si Mark sa bahay nito. May dalang bulaklak, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pero wala roon si Elizabeth. Wala rin ang mga bata. At doon, sumabog na naman siya. Sumigaw na puno ng pananakot. Galit sa harap ng bahay. Hanggang sa mapilitan ang nanay ni Elizabeth. Pagod na, nanginginig. Tumawag siya sa mga pulis. Inihatid si Mark papalayo, may multa at may kasama pang kahihiyan. Kumuha siya ng abogado. Determinado na tuparin ang mga banta niya. Pero handa si Elizabeth. Sa korte, iniharap nila ang audio recording. Ang malamig, malinaw na ebidensya ng verbal abuse. Kasamang footage mula sa security camera ng bahay ng nanay niya. Kitang-kita roon ang pananakot. Malinaw ang naging desisyon. Ang mga bata, mananatili kay Elizabeth. Ibinibenta ang kondo dahil hahatiin ang ari-arian ng patas. Naiwan kay Mark ang sasakyan, pati na rin ang hulog nito. At isang court-ordered child support na kailangan niyang bayaran. Gaya ng libo-libong babae, sinubukan ni Elizabeth na bumalik sa ilog ng dati niyang buhay. Pero ang agos naging laso na at handang hilahin siya pababa. Ngayon, nakatayo siya sa bagong pampang. Hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa unahan. Hindi sigurado ang tubig. Pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, sa wakas, malaya na akong magsimula ulit. Bulong ni Elizabeth at may ngiti sa mga labi. Lumipas ang mga taon, tahimik na muling umagos ang buhay ni Elizabeth. Hindi man perpekto, pero mas payapa. Lumaki sina Sarah at Emily sa tahanang puno ng respeto at katahimikan. Wala nang sigawan, wala nang takot. Sa halip, may halakhakan sa umaga, may yakap bago matulog, at may inang palaging naroon. Buo, matatag, at laging present. Unti-unting namulaklak ang mga anak niya. Mas kumpiyansa, mas masaya, mas ligtas. Ito pala ang itsura ng pagpapalaki at pamumuhay na walang trauma, nakangiting sambit ni Elizabeth. Samantala, si Mark, unti-unting inani ang bunga ng sarili niyang galit. Nawalan siya ng trabaho matapos ang sunod-sunod na reklamo sa opisina. Nalubog sa utang, ang mga kaibigan ay isa-isang nawala. At sa tuwing dadalaw siya sa mga anak, kung minsan lang may pader na hindi na niya mababasag. Hindi dahil itinuro ni Elizabeth ang galit, kundi dahil naramdaman ng mga bata ang kaibahan ng isang tahanang tahimik at isang pusong puno ng ingay. Yon ang karma niya, hindi ingay, kundi pag-iisa. Si Elizabeth sa kabilang banda ay hindi naman nagmadali. Pinili muna niya ang sarili, ang mga anak at ang katahimikan. Hanggang isang araw, hindi hinanap, hindi inaasahan, pero may dumating. Isang lalaking hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang manginsulto para maramdaman ang halaga niya. Isang lalaking marunong makinig, marunong umunawa, at marunong magmahal ng tapat at totoo. Hindi siya iniligtas, hindi rin siya binuo. Sa halip, minahal niya si Elizabeth ng buo na. At sa bawat umagang magkasama sila, hawak ang kamay ng mga batang minsang natakot sa sigaw ng mundo, alam ni Elizabeth, hindi lahat ng nawawala ay kawalan. Minsan, yon ang daan patungo sa buhay na talaga palang nararapat para sa'yo. At doon, nagtapos ang kwento. Hindi sa sakit, kundi sa pag-asa. Paglaya at pagmamahal na hindi na kailangang ipaglaban. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng relasyon na matagal na ay tama. At hindi lahat ng sakit ay dapat pagtiisan sa ngalan ng pamilya. Ang pag-ibig ay hindi sigawan, hindi panlalait, hindi paninisi. Hindi ka safe place para saluhin ang galit ng ibang tao.
Kapag ang isang relasyon ay unti-unting winawasak ang dignidad mo, ang katahimikan mo at ang tiwala mo sa sarili mo, hindi na yun pagsubok. Babala yun. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon, ang pag-alis, ang siyang nagliligtas, hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga anak mong tahimik na nasasaktan. At tandaan, hindi kabawasan ang maging mag-isa. Mas mapanganib ang manatili sa lugar kung saan araw-araw kang nadudurog. Sa tamang panahon, darating ang pag-ibig na hindi kailangang ipaglaban, hindi kailangan pagtiisan, at hindi kailangang ikompromiso ang sarili. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.